Bago ang lahat, kung meron mang player sa NBA ngayon na nag-iintay na mag-retire si LeBron, siguro si DeMar DeRozan na yun. Kahit gaano kasi kamalas ang Lakers ngayon pagdating sa mga players nila dahil nagkakaroon ng injury, at kahit pa ang Lakers ang mayroong issue sa defense na this December umabot sila sa pang-30 sa listahan na meron silang 124 sa defensive rating, ang pinakamababa sa buong liga. Tambak ang inabot ng Sacramento kontra sa Lakers, 125-101. Nasa all-time na 47-14 record si LeBron kontra kay DeMar. Nasa 4-game winning streak pa si LeBron kontra kay DeRozan mula din nang lumipat siya sa West. Hindi pa ulit nananalo itong si DeMar. Sinakyan pa ni Schroeder na mukhang may alitan sila ni Luka. Tinatrash talk pa eh. Pinagtatawanan na lang din ni Reeves at Hachimura yung dati nilang ka-teammate na si Schroeder. Natamaan pa yung kayamanan ni Luka sa isang play. Bawal yatang dumami yung pogi na hot pa. May binago si Redick sa rotation para di umano mag-improve ang defense ng Lakers. Pero Kings kasi at si DeMar ang kalaban. Bigla ba naman naging offensive foul yung naging attempts nitong si DeMar DeRozan nung napalpal siya ni Luka. Sa sinabi kasi ni Redick na nagbago sila ng rotation para sa defense, meron pa rin kasing isang issue doon na hindi niya binabago. Na sinabi kasi ni Redick na meron siyang binago sa rotation, galing na rin kasi mismo kay DeAndre Ayton na nilaglag niya yung sarili niyang coach sa harapan ng media. Naniniwala pa pala sa sinasabi ni Redick. Dahil no choice naman talaga si Redick kundi baguhin yung lineup nila dahil sa mga player na merong injuries. Hindi pa matetes yun hanggat hindi sila nakakatapat ng contender ulit. Hanggat hindi rin binabago ni Redick yung kanyang 9-man rotation, mapapagod din ang ibang player doon. Wala si Vincent, wala si Reeves at si Jackson Hayes. Limited minutes din para kay Dalton. Bago pa lang yung game, sinabi din ni Redick na ilalagay niya sa rotation si Nick Smith Jr. Naka 21 points at 5 3-point shot. Pwede tong pamalit kay Gabe Vincent. Parehas naman sila ng hairstyle, parehas ng build, parehas nasa 6'2", mas healthy si Nick Smith Jr., parehas din silang galing J-League. As in, pwede talagang pamalit itong si Nick Smith Jr. para sa rotation ng Lakers. Kaso, talo pa rin siya kay Bronny. Sa malamang sasabihin, ginagatasan na naman o basher ni Bronny. Pero tingnan nyo na lang to sa lineup ng Lakers at para dito kay Nick Smith Jr. Former first round pick nga lang si Nick Smith Jr. galing Hornets. Nagmamadali kasi ang Lakers kaya hindi makapag-improve ng player. Decent number naman si Nick Smith Jr. ngayong season. 8 points, 2 rebounds, 2 assists, 43 and 41%. Halos parehas din ang production nitong si Gabe Vincent at mas bata pa si Nick Smith Jr. bagay sa hinahanap nila. Yun nga lang, si Smith ay naka 2-way contract. Kapag nagkaroon ng injured na player, doon lang siya pwede ulit pumasok sa rotation. Nag-decide kasi si Redick na bigyan ng playing minutes talaga si Smith dahil matagal mawawala si Austin Reeves, nasa 1 buwan. Si Gabe Vincent naman, estimated return date niya January 2 pa. Meron pang possible na maging addition sa minuto ni Smith dahil matatagalan pa din makabalik yung ilang player ng Lakers. At mukhang hindi rin namang interesado itong si Redick na bigyan ng mahabang minuto si Dalton. Ang role ni Bronny, standard contract pero majority sa G-League. Si Nick Smith Jr. naman, ang role niya sa G-League dahil 2-way contract pero mas nagagamit siya sa main roster. Para lang ma-retain itong si Smith, kailangan mag-alis ng isang key role player ang LA. Para hindi maalis si Bronny, pipili ng isang player kaya si Gabe Vincent yun. Ilang beses nang nag-cost sa Lakers yun, katulad na lang ng kay Goodwin. Kung ang ginagawa siguro ni Redick katulad ng kay Christie dati na ginagamit talaga sa rotation kahit pa second rounder, pwede pa makalusot si Bronny doon at mag-improve pero hindi yun ang ginagawa ng Lakers. Ang parang nangyayari sa Lakers, 1+1 minus 1. Merong naiipit na isang role player para pumalit ang isang another role player ulit. Ang sunod na mga kalaban ng Lakers, Detroit, na kinapos naman kay Kawhi at sa Clippers. Dati kapag visiting team sa LA, back-to-back game, at least may isang araw ngayong pahinga. Kapag nilalagay ng Lakers sa loob si LeBron, Reeves at Luka, nalalamangan sila ng kalaban. Dahil mawawala si Reeves ng matagal, mas better offensive rating ng base sa stats ng Lakers. Ang better lineup nila ay hindi yung magkakasama ang tatlo sa loob ng court. Kapag di umano nilalagay ng Lakers si LeBron, Reeves at Luka, nalalamangan sila ng kalaban.
Na dahil naman mawawala si Reeves ng 4 na linggo, mas better offensive rating ng Lakers ngayon na magkasama si LeBron at itong si Luka. Ang pinaka-best lineup naman ng Lakers ay kapag si Reeves at si Luka ang magkasama sa court. Mapa-opensa at depensa, mataas ang rating nila dun. Tulad naman ng sinabi ko dati, kapag si Kawhi at ang Clippers nanalo kontra Lakers, nagiging ganado. Nasa 4-game winning streak na ang Clippers sa ngayon. Another Kawhi light. 55 points, 11 rebounds, 5 steal kontra sa number 1 team ng East, ang Detroit. Puwera usog. 51 points agad si Kawhi, 3 quarter pa lang. Nasa 26 points din ang ginawa niya noong 3rd quarter. Tabla na sila ni Harden pagdating sa franchise record ng Clippers. Meron pang nasa 28 points, 3 rebounds at 7 assists itong si James Harden. Parang silang dalawa lang din ni Kawhi ang tumira ng free throws sa Clippers. May combine kasi ang dalawa na 28 free throws sa buong game. Ang Detroit may total na 28. Kaya pala ang saya nito si Gerardo sa comment section ulit. Nagsiseryoso na si Kawhi. Dati pa naman kasi nakakascore na mata si Harden at si Kawhi pero hindi nananalo ang Clippers. Kahit pa meron silang 4 na sunod na panalo, malayo pa rin sila sa number 10 at sa number 6 ng standing.